missionary. At tulad po ng naririnig ko kay Tita Ami, ang love story nila ay nag-umpisa rin sa mission. Na nakita sila sa isang lugar na kung saan si Tito Larry ay missionary at si Tita Ani, kasama niya si Ate Janet ay nag-mission din. Doon sila nakita. So, lumipas ang mga panahon, si Tito Larry po ay naging active sa kanya at naging elder po siya ng project team. And yung kanya pong faith na dala-dala at yung knowledge na dala-dala niya sa point of view ko po bilang pamangkin niya at nakasama sa bahay. Yun din po yung nabigay sa akin ng eagerness na alamin pa yung Adventismo. So, maraming nagsasabi kay Tito na medyo masungit, which is true. Medyo stricto, which is true. Marami siyang mga pinupuna na pag naririnig ko, hindi ko alam sa iba kong mga pinsan, naririnig ko, yun ay dahil nabasa niya. So, si Tito Larry, praying and hoping na kagaya ng sinabi ni Tita Ani, nung nag-usap kami kahapon, na ang goal nila sa family ay maligtas para sa langit na bayan ay magsama-sama rin sila sa family. So yun po, ang ipag-pray natin na hindi lang si Tito Larry, no, pero lahat po tayo ay mapasama doon sa heavenly kingdom.
He leads me beside quiet waters. He giveth me rest for my soul. He guides in the
ng pag-ibigay ni Ate Ami at saka ni Kuya Larry. Ako po yung isa sa witness kung bakit sila nagkakilala. Kasi si Kuya Larry, ako dati, nasa missionary ako, na-assign ako sa Barangay San Joaquin, Balongaw, Pangasinan. 16th batch. Bago kami umiksi, sila po yung pumalit sa amin. So, nagkakilala, hindi pa kami umalis doon. Andun na sila. Parang nanginginig ako. Umalalay sila dun sa mga bagong mga nabautismuhan. Tapos, bilang kaibigan ni Kuya Larry, bilang kaibigan ni Kuya Larry sa akin, kahit nung umalis na kami sa Balongaw, Pangasinan, sila na yung naiwan doon. Then, hanggang sa nagkaintindihan sila ni Ate Ami, so naging jowa, naging boyfriend sila hanggang sa nag-asawa sila. Tapos sa Manila na sila nakatira. Di man kami nakikita madalas, pero yung pagiging pagkakaibigan namin nakikita kami dun sa Pangasinan ay tuloy pa rin hanggang dun sa Manila. Hanggang sa nag-asawa ako, nanganak ako, na sa hospital, siya yung bumili ng abdominal binder ko kasi nasa cesarean section ako. Siya yung bigla siyang umalis daw, tapos pagdating, siya yung bumili ng binder ko kasi sinabi ano daw kailangan ko dun sa hospital na iba pa ang kailangan ko. So yung di man siya ganun ka-sure na friend, pero pag ako ang pumupunta sa bahay nila, pasensya na umiyak ako kaya umiiwas ako, di nga ako nagsalita agad dun sa nila eh. Kasi ano yan si Kuya Larry, malalim siya makipag-ibang, nagtampo man yan kung hindi ko nagadalaw, pero ganun siya sa kaibigan. Hindi siya yung lang, kahit hindi kami nagkikita madalas, wala na, nandoon pa rin siya. Kahit nung naiisip niya pa rin kami. Yun lang po. Maraming salamat. Pasensya na. Medyo emotional talaga ako. Thank you po.